So harmonic sequence. Hirap talaga pag on the spot. Pero anyways, may harmonic sequence tayo guys. We have the formula A sub n. Ito yung reciprocal ng arithmetic natin. Ay. So ito yung formula. Okay. So for example, meron tayong given like number 1, 1/3, then 1/5, tsaka 1/7. So tapos pinapahanap for example yung pang ilan? Pang 5th term lang para hindi mahirapan. Wala pa. Gawan natin. So kung pang 5th term yung hinahanap, actually countable naman siya, so hindi siya mahirap. Like mapapansin mo naman kasi, di ba? Pero mas maganda i-convert mo muna to or ilagay mo to sa form ng arithmetic. So pag nilagay mo sa arithmetic na format, reciprocal lang. Kunin mo na yung mga baliktarin mo lang. So magkakaroon ka ng 3, 5, tsaka 7. So gamit ito guys, pwede mo nang kunin yung 5th term na ito. Kasi di ba yung arithmetic natin, meron siyang formula na A sub n para makuha yung yung last term. A sub 1 plus n minus 1 times d. So galing dito, substitute mo lang to. So meron naman tayong A sub 1. So pinapahanap yung A sub 5, that is meron tayong A sub 1 which is 3, then plus, dahil 5th term yung hinahanap, karoon tayo ng 5 minus 1, then yung common difference natin para makuha, minus lang natin papunta dito. So dapat parehas yan pag minus. So meron kang 5 minus 3, that is 2, then yung 7 minus 5, that is still 2. So ibig sabihin parehas sila 2, sabihin common difference is 2. So magkakaroon tayo dito ng times 2. So sa case na to, pwede na natin makuha yung 5th term. So magkakaroon tayo ng 3, yung 5 minus 1, that is 4, then times 2. So magkakaroon tayo ng 3 plus 8, which is 11. So ito yung A sub 5 natin. So dahil ito guys, arithmetic to, pag nilagay natin to dito sa harmonic, reciprocal lang. So magkakaroon ka dito dapat ng A sub 5, which is 1/11. Kasi yung 4th term neto, next neto is 1/9, diba? So nag-add ka lang nito sa denominator. So ganun siya ginagawa. Next, ano pa? Kunyari, yung kanina,